Okay, Mick. Interesting question dito sa Sir Sam. Sabi niya, Doc, anong quality Malinois mixed breed na pwedeng protection dog and price range nito? Okay guys, kasi pag sinabing mixed breed, many people would think na low quality pag sinabing mixed breed. Pero ang totoo lang, no, if you've been into purebred dogs and dogs in general, as long as I have, I don't know, pero ako bored na ako sa mga purebred dogs. Bored in a sense na okay naman sila. Natutuwa naman ako, merong mga purebred golden retrievers, purebred Belgian Malinois, purebred German Shepherds, etc. Pero, alam niyo, sa dami ng mga asong na-encounter ko na and na-handle, particularly yan, mga Belgian Malinois, parang wala na bang iba? Parang pare-pareho itsura nila. Well, may mga ibang kulay ngayon, may mga sable, mga tinatawag yan ng mga sunog, or meron silang tinatawag mga mapupula or parang mga silver colored. Pero yun lang ba? Well, they're the excellent dogs, don't get me wrong, no? They are the best dogs probably, on earth pagdating sa working capabilities nila, sa intelligence, sa utility, usability nila sa iba't ibang klaseng work. Pero, hindi ko alam kung bakit nyo tinatanong, Sir Sam, no? Bakit mixed breed yung sinasabi nyo yung tanong. Pero ako, nagbi-mix kasi ako ng mga dogs. Everybody probably knows that. Na since a long time ago. Since nag-start kami ng Manalo K9 noong mga year 2007, may mga na-mix na ako na German Shepherd, minix ko sa Belgian Malinois. German Shepherd na show type yun, na pet type, hindi naman siya show. Meron ako na-mix na German Shepherd, Belgian Malinois and Pitbull. Meron pa nga ako na-mix na Pungsan, na Korean dog yan, with Belgian Malinois, Belgian Malinois with Bull Mastiff. Ayan, so commonplace na para sa akin, or hindi naman siya kakaiba or nakakagulat para sa akin kapag magmi-mix ng Belgian Malinois. Ang Belgian Malinois kasi, as I said, sobrang galing yan. Sobrang agile nila, nakakatalon sila ng 9 feet na matataas na mga pader. Kaya nilang, alam mo yun, antibay nila. Kahit mahulog sila, ibang aso, pilay na yan. Pero mga Belgian Malinois, parang mga pusa sila. Napakatindi talaga ng mga Belgian Malinois. Favorite breed, purebred ko yan. Pero nga, doon sa mga na-breed namin before, ang gaganda naman ng mga naging resulta. Yung sinasabi ko ng mga una ko na-breed na German Shepherd, Belgian Malinois cross, most of them were bought by my clients sa Iraq, sa military and police ng Iraq government mismo. And also, the Philippine Marines, yan, isa sa mga first dogs nila. Dati kasi nanghihiram lang yung mga tiga Philippine Marines K9 sa Navy K9. Tapos ngayon, nagkaroon na sila ng sarili nilang K9, starting with our dogs from Manalo K9. And then, few of those dogs also went to Afghanistan. Ayan, under VCSI, nagamit sa mga embassy sa Afghanistan, sa Kabul International Airport, etc. Yung dog ko rin, si Edgar, na Pitbull crossed with Belgian Malinois, ay nagamit din sa Kabul International Airport. Hinahagis nila doon sa sa cargo doon sa eroplano. Galing nun, detection dog, pero meron din siyang aggression. Tapos yung iba pa namin mga dogs, ayan, nagamit din namin dito locally, abroad din. Pero ano yung masasabi kong Malinois na mixed breed na pinakamaganda na cross? I would say, just because of the compatibility, and alam mo yun, hindi ganun kalayo yung genetics nila, pinakamagandang i-mix ang mga Belgian Malinois sa mga Shepherd dogs pa rin. Kasi Belgian Malinois basically came from the Belgian Shepherd, and the Belgian Shepherd was divided into 4 breeds na rin ngayon sila, pero 4 types: the Belgian Malinois, the Belgian Tavern, yung mga mahaba ang mga balahibo, the Belgian Lakinois, and the Belgian Groenendael. Yung Belgian Malinois, yung mga short-coated fawn or mahogany dogs.
dinivide lang nila yan. Pero basically, they came from the same stock, no, ng mga Belgian Shepherds noon. Kaya kung breed mo siya with German Shepherds, which is basically shepherd dogs then or herding dogs din sa Europe, which is only divided by imaginary borders. No, hindi naman talaga physical borders or political boundaries. So, kung i-breed mo rin siya with Dutch Shepherds na ang pagkakaiba lang halos nila is yung kulay, Dutch Shepherds are brindle, you're still going to create or produce basically the same type of dog na magagamit mo talaga for work. No, Dutch Shepherds are excellent dogs then. Working line German Shepherds are excellent dogs then. Pasensya na kayo, minum akong tubig kasi alam niyo malat na malat ako nung nakaraang weekend dahil ang saya-saya doon sa Manalo Resort Hotel. Punta nga pala kayo, by the way, no, commercial muna. Sitio Tutulo, Barangay Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. Napakasaya sa Manalo Resort Hotel. Punta po kayo. Anyway, back to the question. For protection dog, you get a puppy na parehong parents ay maganda yung genetics and parehong parents ay nandun yung mga katangian ng protection dog na gusto mo. Okay. You can also get a dog with a father na talagang proven protection dog kahit yung nanay ay hindi masyado. Or yung nanay na proven protection dog, tatay hindi masyado pero may potential. Makikita mo yan sa genetics nila sa mga bloodlines kung pinag-aaralan mo yung mga bloodlines. So, yun yung masasabi ko sa iyo. Belgian Malinois, kung gusto mo yun ng base ng crossbreed mo, okay siya i-cross sa German Shepherd ng working lines. Ayan, pero yung matindi rin ha, huwag mo i-cross yung Belgian Malinois sa basta German Shepherd lang. Pipili ka pa rin ng dalawang matinding individual. Matinding Belgian Malinois and matinding German Shepherd para makakuha ka ng matinding offspring na hindi pure. Ako kasi, para sa akin, yung hindi pure na offspring ng dalawang matinding individual from different breeds ay mas matindi pa yon dahil hindi ganun kalapot yung dugo niya. Kasi yung mga purebreds are basically you are breeding cousins, you are breeding relatives. So malapot na yung dugo, ang daming lumalabas na mga problema sa genetics nila because of the recessive genes na lumilitaw or nakukulangan na sila ng diversity dun sa gene pool nila na pwede sanang mag-protect doon sa offspring in different ways. Mas resistant sana sila sa disease, mas matindi sana ang immune system nila. Pero dahil nga lapot na ng dugo, kulang na yung genetic diversity niya, lalabas na yung mga problema. Whether problema sa balat, problema sa skeletal system, problema sa longevity, etc. And mas matibay talaga yung mga outcross. Pero outcross of crosses na matindi ang both parents. Compatible pa rin. Alright, kasi kung i-cross mo ang mga herding dogs like Belgian Malinois with Molosser type dogs, alam ba yung mga malalaki, maaaring makakuha ka ng matinding mga puppies or offspring from that, pero alam yun, magkakaroon ng mga trade-offs. So ako medyo naging maganda lang talaga yung cross ko lately between my Belgian Malinois and a Caucasian Ovcharka. Ang lumabas sila Ragnar, di ba? Ang tindi rin ng aso niya, malalaking aso pero yung agility nila, yung stamina nila parang Belgian halos. And ngayon, yung mga dogs ko na lumitaw from Ragnar na breed ko with a Siberian Husky, ayan, okay naman, okay sila dahil si Lagerta nandito sa bahay kung nakita nyo na siya sa mga ibang videos ko. Si Bjorn din, okay din, at saka si Utred nandun sa Manalo Resort Hotel. Nandun sila ngayon, mga bantay namin doon. Alright, price range nito depende, no? Depende sa seller. Kasi yung iba dahil pag crossbreed or mixed breed, binababaan nila yung presyo dahil feeling nila mababa na yung quality kasi crossbreed hindi na purebred. Pero marketing lang yun, guys. Marketing lang yun na porque purebred mataas ang value. It doesn't follow. It really doesn't follow. It's just in the mind. It's just marketing. It's just business. Ikaw bahala gumamit ng sarili mong utak kung purebred or protection dog naman ang hanap mo at hindi naman papers, hindi naman purebrededness. It doesn't matter kung talagang purebred ang hanap mo.
protection dog ang hanap mo.